Alam nyo, ang Panginoon po, in the middle part of His ministry, He became so popular. Siyempre, sino ba naman ang hindi magiging popular niyan? 2 tinapay lang. Diba? Tapos meron pang 12 tick list na natira. Oh. Yung babae na dinudugo, na naubos na yung kanyang kayamanan dahil sa sa pagpapagamot. Ng interpretasyon ng iba ay inubos daw ng doktor yung kanyang pera. Pero nung sumulat si Lucas, si Lucas, dahil si Lucas ay isang doktor, ipinaliwanag niya na yung sakit ng babae ay terminal at walang kagalingan. Oo. At kapag nagkaroon ka ng karamdaman na walang kagalingan, ubos talaga ang kayamanan mo, di ba? Kaya nung lumabas siya, naganap siya ng sasagot, nakita niya si Jesus, no, na naglalakad at punong-puno ng tao at napapaligiran. There's no way she can approach Jesus. No way. Pero pinilit niya. At sa isip niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Mahawakan ko lang. At yun lang sinikap niya. At nahawakan nga niya. Doon, nagring ang napakagandang salita. Nung sinabi niya, "Who touched me?" Nagtawanan ang mga disciples kasi ang dami nakayakap sa kanya, siguro yung iba nakabakay na, di ba? Lahat nakahawak sa kanya, bakit ka nagtatanong na who touched me? Everybody is touching you. That touch is so different. And the Lord felt it. Bakit? Kasi naramdaman niya na nakabawas ng power, di ba? At gumaling yung may sakit na babae. Yan. Napakaganda, mga kapatid. That's why he became so popular. The Pharisees and teachers of the law became more upset nung panahon na yon. Habang ang popularity ni Jesus is growing, merong mga taong hindi natutuwa. Yan yung mga Pariseo, yung mga religious leaders ng panahon na yon. Yan. They didn't like Jesus' message because He had been calling them out on their hypocrisy and challenging their practices. Yan ang problema sa mga religious leaders, nagiging hypocrites. Now, the Pharisees paid a great deal of attention to outward ordinances. Wala silang pakialam sa kung ano ang nararamdaman mo. Wala silang pakialam kung ano ang nasa loob. Ang mahalaga, kung ano ang nakikita. Yan. Dito po, habang tayo lumalaki o kaya tumatandang Kristiyano, there is a possibility na maging hypocrites tayo. Pagka dumami ang alam natin sa Bible, yan, alam na lang pero wala na ang puso. Kaya ingatan po natin. At yan ay sinasaway ni Jesus nung panahon na yon. Yan. Luke chapter 15 begins with Jesus talking to tax collectors and sinners. Ito po naging malaking problema sa panahon ng ating Panginoong Jesus na hindi po maintindihan ng mga hypocrites na religious leaders kung bakit si Jesus ay nakikipagbarkada o nakikipagtropa sa mga tax collectors. So for your information, ang mga tax collectors po ay napakasama at napakapangit ng kanilang reputasyon sa kanilang mga kababayan. Okay? Bakit? Dahil po sila ay naniningil ng buwis na hindi naman inilalagay lahat sa kaban ng bayan. Maraming part nun ang kanilang kinukupit. At alam ng mga mamamayan yun. The Pharisees and teachers of the law saw Jesus associating with the dishonorable. Yan. Itong mga religious leaders, ang tingin nila doon, dishonorable. Talagang dishonorable nga naman . Di ba? Mga tax collectors, mga sinners, talaga kung ano mga kalokohan at mga ginagawa niyan. Yun ang kinakabarkada nila, kaya hindi nila maintindihan. Bakit ganito itong taong ito na nagpapakilalang siya'y anak ng Diyos? Nalala niyo sabi niya, galing siya sa langit. Bakit ganun na nanggaling sa langit, di ba? So,
Sa perception ng mga religious leaders, ang isang nanggaling sa langit ay ano? Banal, di ba? Ano pa? Righteous. Pero nakita natin na ang kasama niya ay mga makasalanan at mga pusakal na mga, sabihin nating makasalanan ng panahon na yon, na hindi talaga maintindihan ng mga religious leaders. Yan. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. Oh. Walang mga religious leaders ang umuupo kapag ka nagsasalita si Jesus. Wala. Puro mga makasalanan. Puro mga windang-windang at wasak-wasak ang buhay ng mga audiences niya na hindi maintindihan ng mga religious leaders. So, parang ngayon, no, pastor, na ang kasama ay mga mahirap, mga dukha, at mga pusakal na mga magnanakaw at mangungulimbat. Ganon. Bakit ganon si pastor hindi pumunta doon sa isang mamahaling subdivision at doon siya makipagkaibigan? No? Although nabigyan ako ng pagkakataon maging member ng Rotary, umalis din naman ako. Yan. Kita nyo, hindi nila maintindihan. But the Pharisees and teachers of the law, no, muted, nagbulong-bulungan. Kaya dito po sa verses 1 and 2, no, ng Luke chapter 15, itong sabi, then drew near. Si Lucas na naman nagsalita nito. Luke chapter 15, verses 1 and 2. Ang sabi, then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Ganun talaga eh. Tapos dito sa verse 2, and the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. Nung panahon na yun, kapag ang isang tao kumain, kasama ang isang tao, ay masyadong malalim yun sa kanilang kultura. Hindi katulad ngayon. Napunta ka sa Starbucks, may nakita ka, halika. Nasa SM, nakita mo ko sa SM, o kaya nasa McDonald's ka naman. Oy, pastor, halika rito. Ganon. Ano gusto mo, pastor, ng kape? Ngayon casual na lang yan. Pero nung unang panahon, ng panahon ni Jesus, iba yan. Big deal yan kapag ang isang tao ay isinama mo na o kaya sinaluhan mo sa pagkain. No? You remember na yan ang ginamit ni Jesus sa Revelation chapter 3? Di ba? No. Halika. Kung saan ako kumakain, doon ka rin kakain. Hindi yan basta bibitawan ng isang Hudyo, mga kapatid. At narito, ang isang Jew na katulad ni Jesus, kumakain ng mga pusakal na mga magnanakaw at mga makasalanan sa tingin ng mga religious leaders. Tagalogin natin. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Tagapagturo ng kautusan, kaya mga banal talaga ito sa kanilang mga sarili. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Yan ang hindi nila kayang arukin, mga kapatid. Jesus knew they were speaking badly about Him. So, He began speaking in parables as a response to His accusers. Ibig sabihin, kapag ang mga tao ay nag-uusap-usap sa Kanya at iba ang iniisip sa Kanya, ibig sabihin, sa Jesus ng panahon na yun, ay sumasagot. Hindi Kanya palalampasin, sasagot siya. At ang ginamit niya ay ang parable. Alam mo ba na si Jesus nakikipaglaban dun sa mga makasalanan na yun? Bagamat nakikipagkaibigan siya, bagamat kasalo niya, bagamat kasama siyang kumakain, nakikipagtawanan siya, nag-i-enjoy siya. Pero lumalaban siya. Di ba? Na hindi siya maging katulad nila, hindi siya matukso. Bakit? Sabi ni Jesus ako'y pumarito hindi naman para maghanap ng mga taong walang sakit. Di ba? Pumunta ako rito para maghanap ng mga merong karamdaman. At ang mga taong hindi ligtas,
sa spiritual na pag-uusap ay may karamdaman at ang kailangan ay manggagamot. No. Si Jesus na parito, isa siyang manggagamot, ang hahanapin niya ay yung mga gagamutin.